Hi, it's me again. Always na lang. So, ang topic natin ngayon ay kakaiba. Ano nga ba ang mga dapat iwasan ng isang single mom sa isang manliligaw? Gusto mo bang malaman? I-reveal ko sa'yo. Sandali lang. Nagawa lang ako ng flower, okay? Kasi wala akong flower. Mabilis lang to. 3 lang. Okay. May flower pa ba? O, diba? Okay. O, diba? Maganda. So, ano nga ba? Ano nga ba yung mga dapat iwasan ng isang single mom sa isang lalaki, sa isang single o di kaya sa isang single dad na kanyang manliligaw? Number 1. Okay? Number 1, kapitbahay. Wag na wag kang magpaligaw sa iyong kapitbahay. Kahit man yan magandang lalaki o di kaya macho. Kasi kung ang anak niyan o nanay niyan o kapatid niyan barkada, magbabago ang paningin niyan sa kanya pati sa'yo. Alam mo kung bakit? Paano kung manligaw yan sa'yo tapos hindi niya nagustuhan, meron siyang nagustuhan, nabuking ka pa kung anong merong sikreto ka. Tama? Talaga. Kaya iwasan yung mga ganyang manliligaw. Number 2. Sugar daddy. Sugar daddy. Alam mo, yan yung mga manliligaw na very dangerous, okay? Yung mga dapat talagang unang iwasan dapat. Kasi yan yung mga taong mabilis magsalita ng karangyaan. Yung high level ng kanyang buhay. Pero sa totoo lang, wala naman talaga. 'Di ba? Pinapadama ka lang. Okay? Talking about money, na wala naman. Yan ang dapat mong iwasan. Okay? So, hindi yan totoo sa'yo. Hindi seryoso yung mga ganyan. Okay? So, number 3. Yung mama's boy. Yung mama's boy. Ang mama's boy kasi, okay lang yung kung mama's boy siya pero wala na yung magulang. Pero kung andyan yung magulang, kahit na nasa kama kayo o di kaya sa kalagitnaan, basta't nanay yung magtawag o di kaya talagang ikakat yan yung mga ganyan. At saka
lahat ng mga sikreto ninyo isusumbong sa nanay, lalo pa sa pagdating sa walang pera, lalo pa sa mga problema, siyempre sa nanay. Na instead na dalawa kayo ang mag-solve, sa nanay. O, diba? Nakakalungkot isipin yung mga ganyan, ano, na mayroon taong ganyan na hindi makapag-decide ng kanya dahil sa alam mo na, masyadong nakadepende sa magulang. Yun, kailangan pa na muna natin magpaganda, di ba? Pangit-pangit ko na. So ano pa kung kayo ay mag-away, babalik yan dun sa nanay niya. Gusto mo ba yan? Gusto mo ba yung ganyang mga kwento? Every time you have problem, every time there is some argue with your husband or wife, or any people, yung manliligaw mo ay pupunta sa nanay para magsumbong. O, diba? Parang ayaw niya talagang mawala sa tabi ng nanay niya kasi lagi sa nanay niya, okay? Number 4. Party boy. Oh, yung party grower ba yun? Ano? Party goer. Okay? Mali yung party grower. Ano ba? Party goer. Yan yung mga sinasabi. Diyan kayo umiwas. Kasi alam mo yung mga nagpa-party na yan, mahilig sa party. Oo. Kung wala kang pera, lalo pa ikaw single dad single mom na tulad ko, party goer yung nahanap mo, abay. Mag-isip-isip ka. Pag wala ka ng pera, hindi na yan sasama sa'yo. At makakita siya ng iba, maaring iwanan ka ng tuluyan. Mukhang gagamitin ka na lang sa kama. Pagkatapos makakita ng ibang maganda, ayan na naman siya. Gusto mo ba ng ganyan? O di kaya tawagin ng mga kabarkada, ito ganyan-ganyan, ito ganyan-ganyan, inom tayo doon. Tapos sinong gagastos? Si single mom. Nakakaawang single mom, di ba? Alam na? Tapos kapag may walang pagkain, walang pulutan, sa tawagin si single mom, wala akong pambili. Oh, hindi matiis ng single mom kasi love niya yung manliligaw niyang party goer. Ayan. Hindi na niya inisip, kinabukasan wala siyang ulam. Walang ulam si single mom kinabukasan kasi nagastos na niya, okay? Number 5. Si single mom laging laging busy. Halimbawa, yung single mom sa text lang dumidepende. Hello, mahal ko, kamusta? Hindi niya si mahal, andun na pala sa kaiba, di ba? Oh, busy si single mom. Ayan tuloy. Imbis una ka at saka pamilya mo, una sa kanya. Ang nangyari, hindi. Naging option ka na lang. Pangalawa, pangatlo. Malay mo, yung lahat ng nabanggit ko na yun, meron pala siyang girlfriend, sugar mommy. Ikaw na single mom, seryoso. Oh, ano mangyari? Kawawa ka. Mas mabuti pa, bago mag-isip, bago mag-accept ng boyfriend, ang isang single mom, isipin mo muna, kilalanin mo mabuti. Sa bagay, sabi nga nila, hindi daw makikilala mo agad ang isang totoong manliligaw kung hindi mo makasama sa bawat
bahay, sa isang bahay. Yun, mali sa bawat.